Mula sa 2026 national budget, aabot sa mahigit 1 trilyong piso ang magiging pondo ng mga lokal na pamahalaan kung saan gagamitin ito sa mga serbisyo at pagpapalakas pa sa pagresponde at paghahatid ng mga pangangailangan sa kanilang nasasakupan. Alamin natin ang detalye niyan sa report ni Kenneth Pasyente. Lalagakan ng pondo ng Budget Department ang mga LGU na siyang unang rumiresponde sa pangangailangan ng mga komunidad. Yan ay para ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DBM Acting Secretary Rolando Toledo, mas palalakasin pa ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga hamon sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim kasi ng 2026 General Appropriations Act, makatatanggap ang mga LGU ng 1.19 trillion pesos na National Tax Allotment o NTA, bukod pa sa mahigit 31.7 billion pesos na special shares mula sa national government at 1.41 billion pesos mula sa fire code fees. Ang ibig sabihin lang po nito, LGUs ang pangunahing tagapagplano at tagapagpatupad ng serbisyong panlipunan sa antas ng komunidad. Hindi lang sila tagatanggap ng pondo, sila na ang may hawak ng manibela. Dagdag pa rito, ang 57.87 billion na local government support fund sa 2026, mahigit doble kumpara noong nakarang taon. Ang pondong ito ay tahasang dinisenyo upang palakasin ang basic services, suportahan ang kanayunan at kabuhayan at tulungan lalo na ang mga low-income o resource-constrained LGUs. Nilinaw din ng DBM na bagaman nasa LGU ang bola patungkol sa mga programa at proyekto, hindi pwedeng bara-bara ang pagpapatupad. Sa halip, dapat ay planado at nakaangkla sa malinaw na plano ng mga LGU. Ngunit higit pa sa laki ng pondo, mahalaga ang malinaw na patakaran. Sa ilalim ng 2026 budget framework, hindi na pwedeng magulat ang isang mayor na may proyektong tinatayo sa kanyang lugar na hindi niya alam, hindi niya hiningi at hindi nakaangkla sa plano ng kanyang LGU. So ang budget ay hindi sorpresa. Ang budget ay plano. Sa Disaster Response and Rehabilitation naman, 39.82 billion pesos ang inilaan sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. 15.33 billion pesos dito ang ilalaan sa rehabilitasyon at konstruksyon ng mga infra project ng LGU. Pero sabi ng DBM, magagamit lamang ito batay sa approved Local Rehabilitation and Recovery Plan. Ang LGU ang magpapasya kung ano ang uunahin: bahay, paaralan, health facility, infrastruktura at kabuhayan ayon sa aktwal na pinsala at pangangailangan, hindi ayon sa dikta ng kahit sino. Binigyang diin naman ng palasyo na ang hakbang na ito ay para bigyang kapangyarihan ng mga LGU na pagtibayin ang serbisyong lokal at maitaas ang kanilang kapasidad. Tiniyak din ng DBM na hindi maaapektuhan ang sweldo ng mga kawani ng gobyerno kasunod ng pagveto ng ilang bahagi ng pambansang budget, kabilang na ang Payment for Personal Service o PS requirement. Hindi maapektuhan po ang mga sweldo ng ating mga regular employees kasi nakasad na po sa budget ng bawat ahensya ang pansweldo ng bawat membro ng ating civil servants. Yung ating mga newly hired, of course, that will all depend doon sa pagre-request ng ahensya on how fast they can fill it up, request for filling up of position at the same time creation of position. And hindi rin sila maapektuhan because mayroon tayong tinatawag na special purpose funds naman. Nilinaw din ito na bagamat na-veto ang pondo para sa Comprehensive Automotive Resurgency Strategy o CARS at Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement or RACE programs, ay patuloy pa rin hinahanapan ng solusyon ang bayarin sa local automotive firms. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.